Pagkatapos ng weekend na kasama ang ama, dinala ni nanay ang anak na babae sa doktor. Tiningnan ng doktor ang resulta ng ultrasound at agad tumawag sa 113. Ang mainit at gintong liwanag ng papalubog na araw ay sumisilip sa bintana ng kusina habang inuuri ni Larisa Bedenieva ang mga bagong labhang damit. Hindi maiwasan ang kanyang mga mata na lumingon sa orasan sa pader. 5:30 na. Maliit na lang at darating na si Dimitri para sunduin si Alisa. Ang mga ganitong linggo ng gabi ay palaging may halo-halong damdamin sa kanya. Tuwa dahil muling makikita ang anak, pero kasabay nito'y pangamba. Ano kaya ang kalagayan ng maliit na ito sa pagbabalik ngayon? 3 buwan pa lang mula nang magkahiwalay sila ng asawa. Ayon sa desisyon ng korte, si Alisa na 6 na taong gulang ay bawat 2 linggo ay nagpapalipas ng weekend sa ama. Ngunit sa bawat pagbabalik ng bata, napapansin ni Larisa ang mga maliliit. Halos hindi napapansing pagbabago. Mga bagay na nagpapakaba sa puso niya. Mula sa labas, may narinig siyang malamyos na tunog ng pinto ng kotse. Lumapit si Larisa sa pintuan at binuksan ito sa eksaktong sandali na dinadala ni Dimitri si Alisa sa daanan. Kahit mula sa malayo, napansin niya ang pagod sa mga mata ng anak. "Hey prinsesa, ang saya ng weekend natin," masiglang sabi ni Dimitri. Ngumingiti gaya ng dati, kahit na hindi umaabot yung ngiti niya sa mga mata. Tahimik na tumango si Alisa. Mas mahigpit ang pagkakahawak sa strap ng kanyang backpack. Ang dating maliwanag na asul na mga mata ay medyo maputla at ang kanyang blonde na buhok ay magulo. "Kumain ba siya ng hapunan?" Tanong ni Larisa, pilit pinanatiling mahinahon ang boses. "Hindi naman masyado. Sabi niya hindi siya gutom," wave ni Dimitri. "Sige, aalis na ako. Maagang bumangon bukas. Kita-kits sa loob ng 2 linggo." Prinsesa, umiikot na siya pabalik sa kotse. Gusto sana ni Larisa na may itanong, pero parang natigil ang mga salita sa kanyang lalamunan. Nang maglaon, ang tanging naririnig sa bakuran ay ang mahinang ugong ng lumang makina na unti-unting humuhupa. Umupo siya sa sahig sa harap ng anak at dahan-dahang tinanggal ang hibla ng buhok sa noo nito. "Bath time at hapunan muna, mahal. Ginawa ko na ang paborito mong chicken noodle soup. Ma'am, pagod na po ako." Halos bumulong si Alisa. "Pwede na ba akong matulog agad?" Masakit ang pagkakapos ng puso ni Larisa. "Sige, pero magbabad muna tayo ng mabilis." Pagkatapos ng 20 minuto, tinulungan niya ang anak na isuot ang pajama at doon niya napansin ang dahilan ng kanyang pangamba. Ang payat na katawan ni Alisa ay tila nagbago. Ang tiyan nito ay medyo bilugan at matigas, na hindi tugma sa manipis niyang mga braso at binte. "Masakit ba ang tiyan mo, mahal?" Tahimik na tanong ni Larisa habang isinasara ang mga botones ng pajama. Bahagyang tumango si Alisa. "Minsan, lalo na pagkatapos kumain sa papa." "Ano naman ang lutuin niya sa'yo?" Umiling ang bata. Iba-iba. Minsan cereal, minsan fast food, or minsan snacks lang pinahiga ni Larisa ang anak sa kama at pinanood siyang halos agad na nakatulog. Hindi lang ito simpleng pagod. Matapos ang abalang weekend, halata na may mali. Bumukas siya ng nightlight at dahan-dahang isinara ang pinto. Lumapit siya sa backpack ni Alisa. Habang inaayos ang mga gamit, napansin niya na karamihan ng damit ay hindi nagalaw. Sa ilalim, nakahiga ang paboritong plush na kuneho ni Misha. Madumi, tila hinila sa lupa. Wala nang duda, kailangan ng kumilos. Hinawakan ni Larisa ang telepono at tumawag kay Dr. Evelina Gordeeva, ang pediatrician ni Alisa mula pagkabata, na lubos niyang pinagkakatiwalaan. "Hello, reception ni Dr. Gordeeva." Maririnig ang pamilyar na boses ni Nurse Tatiana. "Hello, si Larisa Bedenieva po ito, nanay ni Alisa. Kailangan ko po ng appointment kaagad.
May nangyayari po sa anak ko pagbigkas ng mga salitang iyon, parang lumamig sa loob ni Larissa. Pakiramdam niya, ang mga halatang pagbabago ay tanging bahagi lang ng problema. Habang hinahawakan ang waistband ng pajama ni Alisa, muling napansin niya, masikip na ito kumpara 2 linggo ang nakalipas. Ano man ang nangyayari, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang kalusugan ng anak ay higit sa lahat. Sa klinika ni Dr. Gordeeva, palaging naaamoy ang kaunting halimuyak ng lemon disinfectant na hinalo sa matamis na aroma ng blackcurrant candy. Dati, nagpapangiti ito kay Alisa, pero ngayon, habang pumapasok sa maliwanag na waiting area ng bata, mas mahigpit niyang niyakap ang kuneho ni Misha sa dibdib. Lumapit ang nurse kay Bedenieva. Handa na si Dr. Gordeeva na tanggapin kayo na ngayon. Huminga si Larissa ng may pasasalamat. Pumayag ang doktor na tanggapin sila sa unang Lunes pa lang nang marinig ang pagkaalarma sa tinig ng ina. Tahimik na nakaupo si Alisa sa mesa na may takip na papel. Pinapadyak ang mga paa. Masyadong malaki sa kanya ang maliit na medical gown na may dinosora, kaya mas lumilitaw ang kanyang pagiging maliit at marupok. Kumusta, Alisa? Pumasok si Dr. Evelina Gordeeva sa silid na may karaniwang mainit na ngiti. Medyo lampas, 50 na siya. Maingat na nakagupit ang buhok, may konting kulay abo sa gilid na nagbibigay ng impresyon ng pagiging seryoso, habang sa kanyang boses ay ramdam ang profesionalismo at init na parang lola. Narinig ko na masakit ang tiyan mo ngayon. Tama ba? Dahan-dahang tanong niya sa bata. Tumango si Alisa. Nakababa ang mga mata. Ipakita mo sa akin kung saan. Maingat na itinuro ng bata ang gitna ng tiyan. Matagal na ba itong ganito? Patuloy ng doktor. Umiling si Alisa at tumingin sa nanay. Parang lumalala tuwing pagkatapos siyang bumalik sa ama. Paliwanag ni Larissa. At parang namamaga ang tiyan. Iba na ang pagkakaangkop ng damit mahinahon at mahinating pinakinggan ni Dr. Gordeeva ang paliwanag, panatilihin ang nakaaaliw at mahinahong tono. Suriin natin, mahal. Dahan-dahang sabi niya, iniabot ang mga kamay sa bata. Sige, Alisa, humiga ka, mahal. Patuloy niya habang nagsimula sa pagsusuri. Habang ginagawa iyon, tensyonado si Larissa. Sinusubukang basahin ang kahit maliit na senyales ng alalahanin sa mukha ng doktor. Matapos ang maraming taon ng pagpunta sa mga doktor, natutunan niyang mapansin ang pinakaliit na pagbabago. Nang may kaunting kulubot na lumitaw sa noo ng doktor, sumikip ang puso ni Larissa. Napansin mo ba ang pagbabago sa gana mo sa pagkain o sa toilet schedule? Tanong ni Dr. Gordeeva, kasabay ng pagdampi sa iba't ibang bahagi ng tiyan ng bata. Opo, mas kaunti ang kinakain niya, sagot ni Larissa. Mas madalas din siyang nagrereklamo ng sakit. Tinulungan ng doktor si Alisa na umupo at dahan-dahang kausapin. Mahal, kailangan kitang tanungin ng ilang bagay tungkol sa oras mo sa bahay ng papa mo. Okay lang ba? Tumango si Alisa. Mahigpit na hawak ang plush na kuneho ni Misha. Ano ang kadalasang kinakain ninyo doon? Tanong ni doktor. Cereal, minsan fast food, at minsan crackers. Bumulong ang bata. Saan ka natutulog doon? Dagdag tanong ni Dr. Gordeeva. Pero minsan natutulog doon si Zhenya Lebedev. Sino siya? Linaw na tanong. Anak ng kaibigan ng papa. Kasama niya ako kapag nagtatrabaho ang papa. At ano ang ginagawa niya? Kadalasan naglalaro ng video games. Mahina ang sagot ni Alisa. Patuloy ang ngiti ng doktor, mainit at mahinahon. Ngunit napansin ni Larissa ang bahagyang pangamba sa mga mata nito. Alisa, gusto mo bang pumili ng libro sa aming shelf habang kausap ko ang nanay mo? Imbitasyon niya. May mga bago na may magagandang larawan. Dahan-dahang bumaba ang bata sa mesa at naaliw sa makulay na libro na may ilustrasyon. Tinawag ng doktor si Larissa sa gilid. Nababahala ako sa nakikita ko, tahimik niyang sabi. Malakas ang pamamagang dyan, may kirot. Parang higit pa ito sa karaniwang kabag.
Kailangan ng agarang pagsusuri, dugo, dumi at ultrasound. Sa palagay niyo ba seryoso ito? Nanginginig ang boses ni Larissa. Hindi natin dapat magpadalos-dalos ng konklusyon, maingat na sagot ng doktor. Pero kailangan nating maalis ang ilang posibleng dahilan. May sinabi pa ba si Alisa tungkol sa bahay ng ama? Tanong. Hindi, umiling si Larissa. Bihira siyang magsalita tungkol dito. Alam ko lang, bawat balik niya pagod siya at hindi maganda ang pakiramdam, dahan-dahang hinawakan ni Dr. Gordeeva ang kamay ni Larissa para aliwin siya. Titiyakin natin ang dahilan. Ipinapangako ko sa'yo. Paglabas nila ng klinika na may mga reseta para sa pagsusuri, umupo ang doktor sa harap ni Alisa at ngumiti. Napakatalino mo ngayon, sabi niya habang inaabot ang lollipop na may lasa ng blackcurrant. Pero kailangan pa nating maghintay ng konti para maintindihan kung ano ang sanhi ng sakit ng tiyan mo. Kaya mo to, ha? Tumango si Alisa. Mahigpit na hawak ang candy. Habang papunta sa kotse, hindi maalis ni Larissa sa isip ang ekspresyon ng doktor. Kung ang isang eksperto ay labis na nababahala, seryoso nga ang sitwasyon. At 4 na araw na lang bago ang susunod na weekend kasama ang ama. Parang ulap ang paglipas ng mga araw. Biyahe sa laboratorio, pila, maingat na tingin at paghihintay. Martes nag-leave si Larissa sa trabaho para dalhin si Alisa sa blood test. Matapang na nagtiis ang bata, nanginginig ang labi pero hindi umiiyak. Ngayon, Huwebes ng gabi. Bukas ay susunduin uli ni Dimitri si Alisa. Nakatayo si Larissa sa kusina, maingat na inihahanda ang bag ng anak. Bawat item na inilalagay ay tila maliit na proteksyon. Malinis na damit, paboritong strawberry scented shampoo, gamot sa allergy, dagdag na merienda. Ma'am, ilalagay mo rin ba si Misha? Mahina ang boses mula sa pintuan. Tumingin si Larissa at nakita ang anak na mahigpit na niyakap ang dilapidated plush na kuneho. Opo, mahal, sabi niya. Inaalis mula sa kamay ni Alisa ang bagong labhang laruan. Kasama lagi si Misha. Pinalabhan ko rin siya muli dahil medyo marumi siya noong nakaraan. Sumikip ang puso ni Larissa. Mabuti at naalala mo. Napaka-responsable mo, nagdagdag siya sa bag ng ilang gamit. Antiseptic wipes, malilinis na kutsara, at bagong sipilyo na may takip. Naalala mo ba ang pinag-usapan natin? Paalalang tanong ni Larissa. Opo, ma'am. Seryosong tumango si Alisa. Laging hugasan ng kamay bago kumain at kung walang sabon, gamitin ang wipes at uminom lamang mula sa aking bote. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Natigilan si Larissa. Lumabas sa screen ang numero ng klinika ni Dr. Gordeeva. Bedenieva, narinig niya ang boses ng nurse. Gusto ng doktor na pag-usapan ang paunang resulta ng mga pagsusuri ng anak mo. Opo, syempre. Nanginginig ang boses ni Larissa at tila napigilan ang kanyang lalamunan. Ilang segundo lang, narinig na niya mismo si Dr. Evelina Gordeeva. Larissa, natanggap na namin ang ilang pagsusuri. May senyales ng anemia sa dugo ni Alisa at may ilang indikasyon na nagpapakita ng kakulangan sa mahahalagang nutrients. Ang iba pang pagsusuri ay nasa proseso pa, sabi ng doktor. Pero nag-schedule ako ng ultrasound sa Lunes ng umaga. Ultrasound! Bahagyang bumulong si Larissa, lumilingon sa anak. Si Alisa ay tahimik na nakaupo sa mesa, abala sa pagpipinta. Opo, dagdag ng doktor. Kailangan kong maintindihan kung ano ang nagdudulot ng pamamagang tiyan. Napansin mo pa ba ang ibang sintomas? Mas mabilis siyang napapagod. Tahimik na sagot ni Larissa. At ngayong umaga, muling nagreklamo ng sakit. Tahimik na sandali ang sumunod sa linya. Larissa, alam kong bukas ay susunduin siya ng ama. Pero sa kondisyon na ito, mas makakapanatag sa akin kung mananatili muna siya sa parehong kapaligiran hanggang matapos ang pagsusuri. Sa tingin ninyo ba, dapat ko bang ipagpaliban ang pagbisita? Tanong ni Larissa. May pangamba
habang pinagmamasdan ng anak na maingat na nagguguhit. Ito ang aking medikal na rekomendasyon. Opo, matatag na sagot ng doktor. Pagkatapos ilagay ang telepono, huminga ng malalim si Larissa. Hinarap siya ng mahirap na pag-uusap kay Dimitri. Mahirap ang kanilang diborsyo at palaging sinisisi siya ng dating asawa sa bawat pagtatangkang pigilan ang oras niya sa anak. Ang kahit maliit na mungkahi na ipagpaliban ang pagbisita ay nauuwi sa alitan. Tama siya. 20 minuto lang, narinig na niya ang iritadong boses ni Dimitri sa telepono. Absurd ito, Larissa. Tigilan mo na ang mga dahilan para kunin ang oras ko kasama ang anak. Hindi ito dahilan, Dimitri. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Salita ito ng doktor, hindi ko ako. Mahinahong paliwanag ni Larissa. Ngayon ay kausap mo rin ang doktor. Napaka-convenient. Makinig ka. Kukunin ko si Alisa bukas ng alas 5 ng hapon, gaya ng nakatakda. Kung susubukan mong hadlangan, makikipag-ugnayan ang abogado ko sa sayo. Biglang natigil ang tawag. Nakatayo si Larissa sa kusina. Hawak ang telepono. Ma'am, galit ulit si Papa. Mahina ang boses sa likuran. Lumiko si Larissa. Nakatayo ang anak sa pintuan, malaki ang mga mata. Gusto lang talaga ni Papa na makita ka. Maingat na sabi ni Larissa, umupo sa antas ng anak. Namimiss niya kapag wala ka, pero masakit pa rin ang tiyan ko. Bumulong si Alisa. Mahigpit siyang niyakap ni Larissa. Alam ko, mahal, kaya inilalagay ko ang lahat ng espesyal na gamit sa bag mo para mas madali sa'yo. Tumitig siya sa anak. Naalala mo ba ang espesyal nating numero ng telepono? Naalala! Matatag na sagot ni Alisa. At maayos na isinabi ang numero ng walang pag-aalinlangan. Paulit-ulit nila itong ginamit hanggang sa kabisado na ni Alisa. Sa gabing iyon, habang pinapahiga ang anak, hindi maiwasan ni Larissa ang mabigat na pakiramdam sa dibdib. Halata na seryoso ang nangyayari kay Alisa at bukas ay kailangan niyang ipadala muli sa lugar kung saan maaaring nagmumula ang dahilan ng sakit. Habang natutulog ang bata, taimtim na nangako si Larissa sa sarili. Gagawin ko ang lahat para malaman ang katotohanan at protektahan ang anak ko. Anuman ang mangyari, determinadong malaman ni Larissa ang katotohanan. Nakadepende dito ang kalusugan ng anak. Biyernes ng hapon, nag-ipon ang mabibigat at madidilim na ulap sa ibabaw ng lungsod. Tila sumasalamin sa madilim na iniisip ni Larissa na palaging tumitingin sa oras. Unti-unting lumalapit ang orasan sa alas 5 ng hapon. Sa tanghali, nakatawag siya sa paaralan ni Alisa upang ipaalam ang sitwasyon at pagkatapos ay nakipag-ugnayan sa abogado. Ang sagot ay malamig at pinal. Walang opisyal na kautusan ng korte. Wala siyang karapatang ipagpaliban ang pagbisita kay Dimitri. Ma'am, oras na! Tanong ni Alisa, nakaupo sa carpet sa sala malapit sa kanyang bag. Suot ang paboritong denim jumpsuit na may bordang sunflower sa bulsa. Napansin agad ni Larissa na masikip na ito kumpara noong isang buwan. Halos cute ka! Mahinang ngiti at tugon ni Larissa. Pilit pinanatili ang pagpapakatatag. Naalala mo ba ang lahat ng napag-usapan natin? Seryosong tanong ni Larissa. Tahimik na tumango si Alisa. Hugasan lagi ang kamay bago kumain. Uminom lamang mula sa aking bote at agad tumawag sa akin kung may kailangan ka. Sa sandaling iyon, may malakas na tunog mula sa labas. Tunog ng makina ng sasakyan. Sabay na tumingin ang dalawang babae. Ang isa ay matanda, ang isa maliit. Nandito na siya. Bumulong si Alisa. Mas mahigpit na niyakap ang paborito niyang Misha na kuneho. Huminga ng malalim si Larissa. Kinuha ang bag ng anak at mahinahong sabi, "Tara na, mahal." Hindi man bumaba si Dimitri sa kotse, ibinabalang niya ang bintana. "Hi, prinsesa. Handa ka na ba sa ating masayang weekend?" Humakbang si Larissa, hindi hinayaang sumagot ang anak. "Dimitri, kailangan nating seryosong pag-usapan ang kalusugan ni Alisa."
Lubhang nababahala si Dr. Gordieva sa kalagayan niya. Tama na, Larissa, sagot ni Dimitri, may iritasyon. Nagsimula ka na ng pag-uusap sa telepono kanina. Sa tingin ko, okay lang siya. May nakatakda siyang ultrasound sa Lunes. Matatag na sagot ni Larissa. May anemia at kakulangan sa nutrients si Alisa. Malinaw ang rekomendasyon ng doktor. Ayusin ko yan, sagot ni Dimitri. At bigla niyang pinutol ang pag-uusap. Ako ang ama niya. Alam ko kung paano alagaan ang anak ko. Lalong tumaas ang tensyon sa dibdib ni Larissa. Alam niyang hindi makakabuti ang pagtatalo sa harap ni Alisa. Kaya umupo siya sa sahig upang maging sa parehong antas ng anak. At mahinahong sabi, "Tandaan mo, mahal, magkikita tayo sa linggo, prinsesa." Lumisan ang kotse ni Dimitri at naiwan si Larissa sa bangketa. May mabigat na pakiramdam sa dibdib. Humahaba at tila walang katapusang ang weekend. Sinubukan niyang ilihis ang isip sa trabaho at gawaing bahay. Pero paulit-ulit na bumabalik ang isip sa anak. Sabado, 2 beses siyang tumawag kay Dimitri. Walang sagot. Sa madaling araw ng linggo, umabot ang kanyang pangamba sa sukdulan. Nang malapit ng tanghali, tumunog ang telepono. Halos tumakbo si Larissa sa telepono. "Videnieva, ito si Dr. Evelina Gordeeva." Mahigpit pero mahabaging boses mula sa linya. Hindi ito sina Alisa o Dimitri. Kumakalam ang puso ni Larissa sa takot. "Doktor!" Nanginginig ang boses ni Larissa. "Hindi ko po inaasahan. May nangyari ba? Natanggap na namin ang pinakabagong resulta ng pagsusuri ni Alisa. Lubhang nakababahala ito. Gusto kong i-advance ang ultrasound. Maaari mo ba siyang dalhin bukas ng umaga?" Mahigpit na hinawakan ni Larissa ang telepono. "Pero kasama ko siya hanggang gabi sa ama." Sabihin ko ng diretsyo ang natuklasan. May senyales ng malubhang parasitic infection sa dugo niya, mahinang sabi ng doktor matapos ang maikling tigil. Parang tumama sa dibdib ni Larissa ang salitang parasites. Hindi niya maisip na maaaring nararanasan iyon ng kanyang anak. "Paano? Saan nanggaling?" Halos bumulong siya. Maingat na ipinaliwanag ng doktor. Maraming paraan ng pagkahawa. Minsan sa tubig o pagkain na mababa ang kalidad, minsan dahil sa hindi wastong kalinisan, o kontak sa maruming ibabaw. Kaya kailangan natin agad ang ultrasound upang makita ang kalagayan niya. Dalhin natin si Alisa bukas ng alas 7:30 matatag, na sagot ni Larissa. Pagkatapos ilagay ang telepono, naupo siya sa sofa, walang lakas. Puno ng kaisipan ang kanyang ulo. Parasites. Agad nitong ipininta ang nakakatakot na imahen. Maruming lugar. Panganib. Lahat ng hindi dapat maranasan ng kanyang anak. Ang mga oras hanggang sa pagbabalik ni Alisa ay tila walang katapusan. Pagsapit ng alas 6 ng hapon, nakatayo si Larissa sa tarangkahan. Nang dumating ang sasakyan ni Dmitri, sumikip ang puso niya. Si Alisa ay mukhang pagod, nangingitim ang mukha, halos nawala ang lakas sa loob ng 2 araw. Tahimik siya na ngayon, hindi gaya ng dati. Walang pakialam na sabi ni Dmitri. Siguro pagod lang sa laro, naisip ni Larissa. Ngunit paglabas ng bata sa kotse, muntik na siyang matumba. Hinawakan agad ni Larissa ang kamay niya. "Okay lang po, ma'am." Bumulong si Alisa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasalita ng kabaligtaran. "Salamat sa weekend, prinsesa," sigaw ni Dimitri. Isinasara na ang bintana. Kita-kits ulit sa loob ng 2 linggo. Nawala ang kotse sa kanto at dinala ni Larissa ang anak sa loob ng bahay. Halos hindi makalakad ang bata. Mahigpit siyang niyakap, parang hindi kayang tumayo mag-isa. "Mahal, gusto mo bang kumain muna? Ginawa ko ang paborito mong chicken noodle soup." Mahinahong tanong ni nanay. "Ma'am, sobrang pagod na ako. Pwede na lang matulog?" Bumulong si Alisa. Sa hapunan, halos hindi na niya iniikot ang kutsara. Ang mga mata niya ay halos nakapikit na. Habang pinagmamasdan ni Larissa ang anak, ramdam niya ang halo ng galit at takot.
Ano man ang nangyayari sa bahay ni Dimitri, malinaw. Ito ang nagpapasakit sa bata. Bukas, magbibigay ang ultrasound ng sagot. Determinado si Larissa. Kung ano man ang ipapakita ng resulta, gagawin niya ang lahat upang protektahan ng anak. Ang waiting area ng Diagnostic Center number 4 ay may makukulay na ilustrasyon ng dagat, ngunit halos hindi ito napansin ni Larissa. Ang isip niya ay kay Alisa lamang. Nakaupo ang bata, tahimik at pagod, nakapajama pa rin sa ilalim ng mainit na coat. "Vidanieva, Alisa!" Sigaw ng nurse na may makulay na medical suit. Hawak ang tablet. Maingat na binangon ni Larissa ang anak. Dinala sila sa maliit na kwarto na may malabong ilaw kung saan sentro ang ultrasound machine. "Darating si Dr. Gordeeva agad," sabi ng nurse. Tinutulungan si Alisa na humiga sa examination table. Habang inihahanda ko ang lahat, "Alisa, ilalagay ko muna ang espesyal na gel sa tiyan mo. Medyo malamig ito, ha?" "Opo." Tahimik na tumango ang bata. Malalaking matay nakatutok sa bawat galaw ni nanay. Ilang minuto lang, pumasok si Dr. Evelina Gordeeva sa silid. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng ginhawa si Larissa. Ang presensya ng doktor ay nagbibigay ng tiwala at ang mismong pagdating niya ay nagpapakita ng seryosong sitwasyon. "Magandang umaga, Alisa!" Mahinahong bati ni Dr. Gordeeva. "Salamat sa tapang mo na dumating ng maaga. Kumusta ang pakiramdam mo?" "Pagod po ako," bumulong ang bata. "Mas masakit ang tiyan ko." Tumango ang doktor, mahinahong kinuha ang probe at sinabi, "Tingnan natin ngayon ang laman. Humiga ka ng maayos at pwede mong panoorin sa screen. Para itong telebisyon na nagpapakita sa loob ng katawan mo." Habang dumudulas ang aparato sa namamagang tiyan, hindi inalis ni Larissa ang tingin sa mukha ng doktor. Napansin niyang pansamantalay nagbago ang matinding ekspresyon ng doktor. Mas naging maingat ang tingin. Bahagyang napilit ang panga. Sa screen, lumilitaw ang mga itim-puting anino. Para kay Larissa, wala itong kahulugan. Ngunit para sa doktor, parang binabasa niya ang bukas na aklat. Paminsan-minsan, humihinto si Dr. Gordeeva, sinusukat ang ilang bahagi at pinag-aaralan ang detalye. "Anong nakikita niyo?" Maingat na tanong ni Larissa. Mabilis na tumingin ang doktor kay Alisa, na masigasig na nagmamasid sa screen at mahinahong sabi, "May malinaw na pamamaga. Ang impeksyon na inakala natin ay mas seryoso kaysa sa inaasahan." Pagkatapos ng pagsusuri, kumuha ang doktor mula sa basket ng maliit na plush dolphin at iniabot ito sa bata. "Ang talino mo ngayon, Alisa. Gusto mo bang pumili ng sticker kasama si Nurse Marina? Habang kausap ko naman ang mami mo?" Nang umalis si Alisa kasama ang technician, napalitan ng mahinahong ekspresyon ng doktor ng pag-aalala. "Larissa, mas komplikado ang sitwasyon kaysa sa inaasahan," mahinahong sabi niya. "Ang parasitic infection ay kumalat na sa buong bituka. Ipinapakita ng imahe ang matinding pamamaga at posibleng ilang kolonya ng parasite. Kailangan agad simulan ang paggamot pumintig ang puso ni Larissa at isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa dibdib." Paano nangyari ito sa bata?" Bumulong siya. Maingat na tumingin sa kanya ang doktor at seryosong paliwanag, "Kadalasan, ganitong impeksyon ay nangyayari kapag may kontak sa maruming kapaligiran. Maaaring kulang sa kalinisan, maruming tubig, hindi hinugasan ng mga ibabaw o kontaminadong lupa." Nabanggit ba ni Alisa kung anong kondisyon siya sa bahay ng ama? Umiling si Larissa. Sinubukan kong magtanong ng maingat pero agad siyang nananahimik. Sa sandaling iyon, bumalik si Alisa sa silid, may ipinagmamalaking kamay na may kumikislap na sticker na bituin. Ngumiti ang doktor, pinuri ang bata, at inimbitahan si Larissa sa katabing silid para sa tahimik na pag-uusap. Para kay Alisa, naghanda ang maliit na mesa, coloring book, storybook, at set ng wax crayons.
Agad siyang nagkulay, habang ang mga matatanda ay nag-usap ng seryoso. Magbibigay ako ng kurso ng antiparasitic na gamot. Kailangan nating maingat na bantayan ang kondisyon ni Alisa sa mga susunod na linggo. Mahinang sabi ng doktor. Bahagyang binaba pa niya ang boses. Mahigpit kong ipinapayo na huwag muna siyang ibalik sa lugar kung saan posibleng siya nahawa. Kailangan nating matukoy ang pinagmulan. Tahimik ang biyahe pa uwi. Natulog si Alisa sa likod ng kotse, habang ang isip ni Larissa ay abala. Kailangan niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari sa bahay ni Dimitri. Sa gabi, pagkatapos ng unang dosis ng gamot, umupo si Larissa sa tabi ng anak sa kama. Hawak ang maliit na palad nito. Mahinahong sabi, "Mahal, pwede ba tayong mag-usap ng konti tungkol sa weekend mo sa papa? Mahalaga ito para gumaling ka agad." Ibinaba ni Alisa ang tingin at hinahawakan ang gilid ng kumot. Ngumiti si Larissa ng mahinahon. "Ayos lang, hindi ka nasa panganib. Gusto ko lang tulungan ka." Halos bumulong, inamin ni Alisa. Si Tito Jenya, hindi siya marunong magluto. Madalas marumi sa kusina at kapag nandyan si Papa, siya lang ang naghahanda ng pagkain. Itinaas ni Alisa ang tingin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang kalungkutan sa mata ng bata ay tumagos sa puso ni Larissa. Wala pong tunay na hapunan sa bahay ni Papa. Paliwanag ng bata, gumagamit ng salitang Portuges na itinuro sa kanya ng lola mula Brazil. Ang simpleng pangungusap ng bata ay mas mabigat kaysa anumang sigaw. Mamaya, habang binabalot ni Larissa si Alisa sa kumot, napansin niya ang paboritong laruan ng bata, si Misha na kuneho. May gumagalaw na madilim sa tenga nito. Pinagmasdan niya at naalala. Ito ang parehong insekto na natagpuan sa bag ni Alisa. Unti-unti bumuo ang lahat sa isang nakababahalang larawan. Martes ng umaga, nakaramdam si Larissa ng kaliwanagan matapos ang mahabang panahon. Matapos niyang makita ang insekto sa laruan, kalahati ng gabi ay ginugol niya sa pagbabasa ng mga artikulo tungkol sa parasitic infections at ang natitirang oras ay sa pagtawag. Una sa abogado, pagkatapos sa family court curator, na humahawak sa kanilang custody case. Villanueva, nasa linya na po, narinig sa telepono. Sa wakas, alam ni Larissa na may sapat na dahilan siya upang ipaglaban ang kaligtasan ng anak. Pinilit ni Larissa na mag-focus sa trabaho nang maingat na sumilip ang sekretary sa pintuan ng kanyang opisina. Nasa linya si Dr. Gordeeva. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ang nag-aalalang boses sa telepono. "Larissa, muling sinuri ko ang mga resulta ng pagsusuri ni Alisa. Kailangan nating magkita ngayong araw. Maaari ba kayong pumunta agad?" Ramdam ni Larissa ang bigat at lamig sa dibdib dahil sa kagyat na tono ng doktor. "Pwede ko na siyang sunduin mula sa paaralan ngayon. Makakarating kami sa loob ng 30 minuto. Ngayon iba ang dating ng opisina ni Dr. Gordeeva. Hindi kasing komportable gaya ng dati. Ang mga matitibay na pader ay tila nagbabalik diin sa seryosong sitwasyon." Nakaupo si Alisa sa kandungan ni Larissa. Mas mahigpit ang pagkakahawak kaysa karaniwan. "Salamat sa mabilis ninyong pagdating," mahinahong bati ni Dr. Evelina Gordeeva sabay sara ng pinto. "Alisa, gusto mo bang maglaro muna sa aming secret doctor kit habang kinausap ko si mommy mo?" Ipinakita niya sa mesa ang maliit na set ng doktor na may laruan stethoscope. Agad na sinimulan ni Alisa na sukatin ang temperatura ng plush bear, habang si doktor ay lumingon kay Larissa, seryoso ang muka. "Kumonsulta ako sa mga espesyalista tungkol sa kondisyon ni Alisa. Mas malala ang resulta kaysa inaasahan ko." Ipinakita ng doktor ang monitor. "Ganito ang hitsura ng bituka ng isang batang ganap na malusog." Ipinakita niya ang control image. At pagkatapos ay pinakita ang scan ni Alisa. Kitang-kita ang mga madilim at gumagalaw na anino. Hindi maiwasan ni Larissa na takpan ang bibig. "Diyos ko,
Ito ay parasitic infection, maingat na paliwanag ni Dr. Gordeva. Ang ganitong kaso ay hindi lamang dahil sa isang contact, kundi mula sa matagal na pananatili sa hindi ligtas na kondisyon. Karaniwan, ito ay may kaugnayan sa maruming tubig, hindi maayos na nilutong pagkain, o palagi ang kontak sa maruruming ibabaw at lupa. Tumingin si Larissa sa anak na abala pa rin sa paglalaro ng doktor at may kirot sa dibdib. Ano ang ibig sabihin nito para sa kanyang kalusugan? Tanong niya. Nagsimula na kami ng paggamot, paliwanag ng doktor. Ngunit kung hindi matukoy at maalis ang pinagmulan, maaaring bumalik ang sakit. At bilang isang medical professional, obligasyon kong ipagbigay alam sa Child Protection Services kung may panganib sa bata. Gusto niyo bang i-report si Dimitri? Pumintig ang puso ni Larissa. Ipapasa ko lamang ang medikal na datos. Linawin ng doktor. Ang susunod na hakbang ay gagawin ng Child Protection Services, ngunit dahil sa kalubhaan ng kalagayan ni Alisa, naniniwala akong kinakailangan ito. Sa puntong iyon, may marahang kumatok sa pinto. Pumasok ang isang babae na nakasuot ng striktong blazer. May mainit na ngiti at tiyak na postura. Ako si Olga Potelova mula sa Child Protection Services. Mahinahong pagpapakilala niya. Naipasa na ni Dr. Gordeeva ang impormasyon tungkol sa kalusugan ni Alisa sa Child Protection Services. Sa loob ng silid, nag-usap sila ni Larissa at Olga ng maingat. Ginugol ang oras sa pagtatanong, paliwanag, at maingat na pagsusulat. Binigyang diin ni Olga ang pagiging mahinahon upang hindi matakot si Alisa. Tinanong niya ang tungkol sa weekend sa papa, kung ano ang karaniwang kinakain ni Alisa at kung paano ang araw niya. Sa bawat simpleng sagot, lalong lumalala ang larawan ng panganib. Minsan, wala kaming tubig para humugas ng kamay? Mahinahong sabi ni Alisa. At sabi ni Jenya Lebedev, marumi ang banyo sa bahay ni Papa. Kung kailangan, pupunta kami sa tindahan sa tabi na pansin ni Larissa ang mabilis na palitan ng tingin ni na Doktor at Olga kahit na nanatiling propesyonal ang kanilang muka. Alisa, malaki ang naitulong mo sa amin, mahinahong sabi ni Olga. Gusto mo bang iguhit ang bahay kung saan nakatira ang papa mo? Habang seryosong nagdibuho ang bata, lumingon si Olga kay Larissa. Batay sa narinig at medikal na datos, kailangan nating suriin ang bahay ni Dimitri. Dahil sa malubhang panganib sa kalusugan ni Alisa, ipapayo ko na pansamantalang itigil muna ang pagpunta niya roon hanggang matapos ang inspeksyon. Tumutok ang puso ni Larissa. May ginhawa, ngunit may kaba rin. Alam niyang tatanggapin ito ni Dimitri ng may galit. Dati na rin niyang sinasabi na ako raw ay humahadlang sa kanyang oras kasama ang anak. Mahinang sabi ni Larissa. Uling-uling ang ulo ni Olga. Hindi ito usapin ng custody, kundi kalusugan at kaligtasan ng bata. Karaniwang mabilis ang tugon ng korte kapag may ganitong medikal na ebidensya. Paglapit sa pagtatapos ng pagpupulong, mahinahong hinaplos ni Dr. Gordeeva ang balikat ni Larissa. Gumagawa ka ng tama. Ang pinakamahalaga ay protektahan si Alisa. Tutulungan naming malampasan niya ang sitwasyon na ito. Itinayo ni Alisa ang ulo mula sa pagguhit. Tila naramdaman ang bigat ng usapan. Pupunta po ba ako sa papa sa weekend? Nanginginig ang boses. Bago nakasagot si Larissa, umupo si Olga sa tabi niya. Hindi, mahal. Ang pinakamahalaga ngayon ay gumaling ang tiyan mo at lahat ng iba ay pwede mo nang hintayin. Sa biyahe pa uwi, tahimik si Alisa, nakatingin sa bintana. Sa wakas, bahagyang bulong. Mama, may nangyari ba kay Papa? May problema ba siya? Maingat na pumili ng salita si Larissa. Hindi, anak. Tutulungan lang siya ng mga matatanda na maging malinis at ligtas ang bahay. Sa ngayon, ikaw ay mananatili sa akin upang mabilis kang gumaling, kahit na magagalit siya sa akin. Ramdam ang pag-alinlangan sa boses ni Larissa. Napalapit siya sa anak.
Sa anumang paraan, mahal, wala kang kasalanan. Pagdating nila sa bahay, tumunog ang telepono. Lumabas ang pangalan ng abogado sa screen. Larissa, bukas ng umaga ay may emergency hearing sa rekomendasyon ng Child Protection Services. Naabisuhan na si Dimitri huminga nang malalim si Larissa. Malaking hamon ang bukas, ngunit kasama niya ngayon ang anak. At para sa kanya, handa siyang harapin ang lahat. Ang City Court ng Moscow ay matayog sa kulay abo ng umaga, tila saksi sa maraming kwento ng tao. Mahigpit na hawak ni Larissa ang leather folder na may medical records ni Alisa pataas sa mabatong hagdan, kasama ang abogado niyang si Marina Vinogradova. Naalala mo? Mahinang paalala ni Marina. Yeah, maikling sagot ni Larissa.